Good evening guys. So mag-basic modeling muna tayo. Tsaka ito yung gagawin natin para sa mga gusto matutong mag-modeling sa Max. So, ito yun, yung lamp. So, marami tayong gagawing technique para makuha natin yung ganitong style. So, okay, let's start. So, una natin gagawin is check natin yung dimensions ito. Ito yun. 390 tsaka 458. By 458. Okay. So, ang next natin gagawin is punta tayo sa 3ds Max and then mag-top view tayo at gawa ng plane. So, ang segments gawin natin 1 tsaka 1 lang yung width, length ng width tsaka 1 lang yung value niya. Tapos ito, compare natin ng size ito, 390 by 458. So, ang height niya is 458 pixels at 390 yung width. So yung width is 390 458. Yan. After nyan, alisin ko yung grid, press mo lang yung G. And then, so sa ngayon is nakabiri na tayo. Okay. Hindi tayo mag-render. Mag-model lang tayo. So, okay. Apply tayo ng material. Tapos, mag-add tayo ng diffuse. So, general lang tayo, bitmap. Hanapin natin kung saan yung lagay natin yung lamp. So, dito ko siya nilagay sa desktop. Ito siya. So, tapos, isi-show ko siya sa viewport. Ito yun. Show shaded material in viewport. Tapos, lagyan ko siya ng UV map. U. Yan. Tsaka, gawin kong plain. Pwede din plain. Kung flat lang siya, yung plain na yung ginawa mo, pwede din. O kaya box. Depende sa'yo. At, tsaka ito. Uncheck ko to. Yan. Para mag-fill up yung image sa ginawa nating. Kasi kapag mali yung size na lagay natin dito, mag-deform din yung lamp. Hindi siya tama sa reference natin. So, yun siya. So, ang gawin natin yan second is pwede natin siyang gawing front. Ikutin natin, ganyan. Or as is lang na top view lang. Tsaka later on na natin ikutin. Kumbaga. So, let's start. Sa top na naman tayo gagawa. So, ang gawin natin first is ito. Line. Pwede din rectangle. Pwede din lines. Para dito sa mga ganito. Yan. Sa mga curve. Mga carving niya. So, gamit ako ng rectangle para sa akin ito yung mas okay para sa akin yan. Yan, ganyan siya. So, ilagay ko sa center yung left na part ng rectangle or right. Depende sa akin na kasanayan ninyo. Yan, so ganyan na sa akin. Convert to spline. Tapos, dito na mag-start sa baba. So, click ko to, yung vertex or point. Refine ako. Click ko yan. Ganyan. So, click ko yung segments. Pasok ko siya. Parang ganyan. Yan. So, sa ngayon, medyo nagko-curve siya. Parang, ayun, sa nakikita ninyo, naka-curve siya. So, Control A ko, tsaka gawin kong corner lang muna. Yan. So, ito yun. Lagay ko dito. Pantay ko siya. Snapping. And then. Ay, sobra na yun. Dito yan. Yan. Tapos, add pa tayo ng isa pang point. Ng refine. Ang ganyan. Hindi naman talaga siya kailangan na perfect siya. So, yan. Tapos, baba natin to. So, after nyan, nakita nyo, medyo curve siya dito. So, ibabalance na natin. Yan. Ganun dito sa baba. Yan, para ganyan. Tapos dito, meron konting siyang curve. Lagyan natin siya ng fillet. Konti lang. Yan. Dito, medyo malaki yung fillet niya. So, kaya natin siya i-adjust. Iatas natin konti, ganyan. Tapos, fillet natin. Yan, para ganyan. Ito din, ganun dito. So, dito sa parang, sa pinaka, sa tao dito. Parang corner niya. Ito. Ganun konting fillet lang. 0.1 lang ata. O kaya 0.5. Depende sa inyo. Nagdepende kasi yan. Yan.
Masyadong malaki na. Add niya 5. Tapos itong ganyan. Yan. So, ang next is parang naka-curve siya. Parang ganyan, palabas. So, ito yun. Refine ulit. Yan. Add ko lang ng refine. Yan. Tapos ito, sobrahin ko lang. Tapos, gamitan ko ng fillet. Yan. Ganyan. Tapos, ganyan, konting ganyan. Yan. Follow mo lang yung kanyang, kumbaga yung mga edge niya ba? Yan. So, dito, medyo curve siya. So, kailangan rin gawin is, yung part na to, o kaya magdagdag na tayo ng points dito. Tapos, gawin na ganito. Yan. Tapos, i-curve natin. Yan. Tapos, ito, pantay. Dito, ganun din dito. Yan, parang konting move natin pababa. Tapos, i-fillet natin. Parang ganyan. Yan. And then, after nyan, mag-add ako dito ng points. So, ilabas ko to. Yan, pantay ko dyan. Sorry. X-axis. Ito, i-curve ko ulit. Gamitin ako ng fillet. Ulit-ulit lang ba? Yan. Yan, for example. Tapos, ito naman, mag-add ako ng 2 points. Ito yung magiging curve ito. Ito yung sa edge niya, ganyan. Tapos, ito yung magiging curve. Yan. Next, ganoon din dito. So, may konting nandito. Konting curve. Yan. Yan. Tapos, mag-adjust ako. Mag-flat ako dito. Ganyan. Yan. Ganyan. I-cut ko siya. Tapos, mag-add ako dito ng points. Vertex pala. Yan. May pula-ulap. Yan. Tapos, i-curve ko yan. Ganyan. Yan. Ganyan. Ganyan dito. Yan. Points lang. Yan. Pantay ko siya dito. Tapos ibaba. Ganyan dito. Yan. So, tuloy-tuloy lang natin. So, pwede din siyang putulin hanggang dito. Depende sa inyo. Pero sa akin, okay lang na i-continue ko siya. Tapos later on, i-convert ko sa poly. Tsaka putulin ko yung part na to. Tsaka itong part na to. Pwede din yan. So, continue ko lang sa akin. Pakita sa inyo mamaya kung paano ko gawin. Para ma-separate sila ba? Yung black, tsaka yung bronze, tsaka yung gold. Yan. So, ganyan. Kung blurred naman siya, kahit based lang ako sa experience nyo, kaya instinct kung paano ito gawin yung part na to. Ganyan. So, hindi lang ko nang sa bataas ito. So, ang gawin ko dyan, i-expand ko siya. Tapos, i-zoom ko to. Magko-curve tayo dito. Yan. Dalawa sila. Yan. So, okay na nakalagpas dito. So, after nyan, once natapos na siya, delete ko to. Yung nagko-connect sa, yung kumbaga yung main rectangle line, yan, na ginawa natin kanina. Delete ko yan. After nyan, mag-add ako ng modify tool dito sa list. Yung itong lot. Yan. So, nakita nyo, hindi pa siya tama. So, choose natin to, minimum. Yan. Okay. So, once okay ka na dyan, dito na tayo sa taas. Ito, yung kanyang parang kalo. Ano to? Basta. Yan. Tapos, di ba, nakita niyo medyo may sira siya. So, ang gawin natin, punta tayo dito. Dito muna pala tayo sa lot ba. Kumbaga, weld core natin, yan. Tapos, nakita niyo medyo hindi siya refine, kumbaga. Dadagan natin ng segments. Yan. Increase natin. Yan. So, nagiging smooth na siya. So, gawin ito.
Mabilis na to yung part na to. So, wala yung cylinder. Lagyan ko yung cylinder. Ay, hindi, sorry. Tube pala. Tube. Yan. Yan. So, meron ginawang ganyan. Para makikita ninyo yung sa likod, Control X, Alt X siya. Alt X. Parang ano ba, ano ito? Kung tawag sa object properties, para siyang naka see-through. Ito. Alt X. Yan. Tapos alisin natin yung segment ng vertical. Height segments pala yan. Tapos, dagdagan natin ng size.